Mickey bihon gisado, yan naman ang ating gagawin ngayong araw na ito. Magandang araw, sa tara magluto tayo. Sa isang mainit na kawali nga, maglagay na tayo ng olive oil. Olive oil ang ginagamit natin dahil mas healthy siya. Sa magisa na tayo ng bawang at sibuyas. Sabay na natin ilalagay yan para hindi na natin kailangan pagtalunan kung alin pa yan dapat nating unahin. Gisahin lang natin siya hanggang lumabas yung aroma. At saka natin isunod dito yung ating tinadtad na manok. Mekos-mekos lang natin hanggang sa mag golden brown siya. At pagkatapos ay magdagdag din tayo ng konting tubig para maluto. Takpan na rin natin siya para mas mabilis kumulo at para lumabas naman yung lasa talaga ng manok. At kapag kumulo na nga ay haluin ulit natin at saka ilagay natin yung susunod pang ricado. At dahil ricado overload nga yung ating nilulutong Mickey bihon ay naglagay tayo dito ng maraming squid balls at kikiam. Mekos-mekos lang din ulit natin, igisa natin ng maayos para lumabas din yung lasa ng squid balls at kikiam. At pagkatapos nga nating imekos-mekos, ikiwar-kiwar, ay isunod naman natin yung ating hipon. Nagtataka kayo marahil dahil luto na yung ating hipon. Opo, luto na po yan. Kapag kasi nagpipreserve ako ng hipon, ay hindi ko siya nilalagay ng hilaw sa freezer, kundi niluluto ko muna bago ko siya ilagay sa freezer. Kaya ganyan po siya. Sa ganoong paraan ay hindi mawawala yung pagkasariwa ng ating hipon. Inilagay ko na nga rin pala dyan yung hiniwa-hiwa kong pahaba na carrots at tangkay ng celery. Halo-haloin lang ulit natin, imekos-mekos para naman lumabas talaga yung lasa ng ating mga nilagay na ricado. At kung hanggang ngayon nga po ay pinapanood nyo naman yung aking video, ay paki-comment naman po kung saan kayo at para naman malaman ko kung saan umaabot yung aking video at nang may shoutout ko na rin po kayo. Maraming salamat po. At kung hindi naman po kadabisan, ay pwede naman pong paki-like, share, and subscribe na din po ng aking channel. Maraming salamat po ulit. At sa pagpapatuloy nga natin, ay nagdagdag na nga po ulit ako dito ng tubig at tinakpan ulit. At pagkatapos ay minekos-mekos na naman ulit natin. At kapag pantay na nga yung pagkakaluto, ay pwede natin itong hanguin. At sa puntong ito nga ay maglagay na tayo ng toyo. Tansyameter po tayo dito, depende po sa ating panlasa. Haluin lang natin. Maglagay na rin tayo dito ng paminta, mas marami, mas masarap. Naglagay nga rin pala ako dito ng konting MSG, depende po sa inyo kung gusto nyo maglagay, okay lang. Kung hindi naman po, okay lang din naman po, pero ako naglagay po ako kahit konti para sa umami taste na sinasabi nila. At isunod na nga natin dito yung ating bihon. Isang layer lang yung aking ginawa dito kasi nga dadalawa lang kaming kakain ito. Ang paglalagay nga pala ng tubig nito ay depende sa pagiging absorbent ng ating bihon. Meron kasing mga bihon na hindi masyadong maalsa. At itong bihon nating ginamit ay maalsa kaya one layer lang yung ating ginawa at medyo matubig. Pero mamaya yan ay ma-absorb din no ating pang isang ilalagay na noodles. At ito na nga yung ating sinasabi na noodles, yung Mickey po. Yung Mickey na yan ay nabibili sa palengke na nakabalot-balot. Kailangan po siyang hugasan or bandean ng mainit na tubig bago lutuin para mawala yung kanyang pagkaalat at pagiging masyadong mamantika. Sinunod na rin natin dyan yung ating huling ricado, yung ating bell pepper at ang ating repolyo at yung ating dahon ng ating celery. Tsaka natin ilagay ulit yung ating mga iginisang ricado na inhiwalay natin kanina. Imekos-mekos ulit natin, ikiwar-kiwar hanggang sa magpantay na yung ating mga ginisang gulay at yung ating bihon. At ayan, luto na po yung ating Mickey bihon gisado. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!